So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano sila manghuli ng isda dito sa fish pond. So ito nga pala yung aming fish pond. So yung isda ay wala pang isang taon namin na nilagay dito, pero yung iba malalaki na at yung iba ay medyo maliit pa. So wala naman kasing masyadong nag-aalaga dito kasi wala naman kami palagi dito, nasa Dakan, nasa city kami palagi. So, bali bumibisita lang kami dito para tingnan-tingnan at saka nandito naman yung binan ko, pero medyo may kalayuan din yung bahay niya. Minsan, pag ano talaga, pinupuntahan niya lang. Pag sinasabi ng asawa ko na puntahan mo doon at tingnan mo yung mga pananim namin doon ng fish pond, magbisita ka minsan. Ayun, maglakad-lakad siya punta, pero hindi naman palagi. Kasi syempre busy at may gawain din. So, ito nga pala guys, ayan. Yung mga bata na yan, ayan yung mga tao na yan na nakatayo, nag-aantayan sila na matapos manguha yung mga tao ng isda. Pero ang dami pang naiwan ha, ang daming naiwan dyan. So maglangoy lang sila at mag-diving dyan para manguha ng isda. So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo kung paano sila manguha ng isda. So nga pala nga guys, ang aga naming pumunta dito. So ayan, madilim pa talaga. Ayan, nag-flashlight pa kami. 4 o'clock in the morning. So, ayan na, alam mo ba kung bakit ang aga namin pumunta dito? Kasi kailangan maagang matapos para maibenta ng fresh or preska ang isda sa market. Kasi ang mga isda dito ay buhay pa talaga binibili. So, ayan, gumagalaw-galaw pa yan. So, ayan guys, nilalagayan nila dyan sa ano na yan, banyera. Yan ang banyera nila. Tapos, pag na kilo na yan, lagyan niya nila ng tubig para yung isda ay buhay pa talaga. So, ang isda sa tabang nila dito, hindi naman kagad na mamamatay or kagaya sa isdang dagat. So, matagal ang buhay ng isdang tabang. So, ayan guys, nakikita nyo ang lalaki na mga isda at ang dami. So, ayan na, may mga buyer na yan na nakaabang dyan. So, kinikilo na yan nila kung ano-anong isda ang gusto nilang kunin. So, medyo kasi, madilim. So ayan na yung mga layer medyo marami pa yan. Yung nauna na kasi hindi ko na naano kasi bawat kuha nila doon sa baba, ayan, may nag-aabang na talaga na buyer, tapos ikikilo, tapos kukunin na nila at dalhin na nila kaagad sa palengke. Kasi nga yung mga tao maagang na mamalingki. Syempre dito kailangan matapos ka na mamalingki ng 11 o'clock kasi na magluluto na sila sa 11, 12 ganyan, mag-start na sila na magluto. Syempre pag namalingki ka, mag-start ka ng pamalingki ng 7 o'clock until 10 o'clock kasi lilinisin mo pa yung mga isda na yan. So ganyan nga pala sila guys manghuli ng isda. Ayan, net niyan, mahaba, malapad yan. So ayan, tapos hindi talaga as in kasi malalim yung aming fish pond, malalim, hindi nila kayang at saka hindi din namin binawasan yung tubig. Ayan, kasi gamit lang ng net. Ayan, so maraming malilit na isda, malaking isda. Ayan, ayun, yung parang water lily yung tinatapon nila. Ayan, tapos ayan, kung makikita nyo, ganyan sila magkuha ng isda dito. Kahit sa dagat minsan, ayan, ang daming isda. Ganyan din sila, ganyang way sila magkuha ng isda dito. Ayan ang laki ng isda. So masarap kasi lutuin ito guys, masarap siyang iihaw, fresh ka talaga. So ayan nga pala yung mga taong nanguha ng isda. So binabayaran lang yan sila. Ayan, depende sa dami ng isda. Ayan, or kung magkano yung nila. So bali halo-halo yan sila, tapos inano lang guys, sineseparate lang kung anong klaseng isda. May maraming isda, may maraming tilapia, may yung hito. Kunti lang yung hito, kunti lang kasi hindi naman kami naglagay ng hito. Lang. Yung iba siguro dyan, may mga ganyan ding isda sa atin sa Pilipinas ngayon, no? Kasi dati wala pa akong nakikita mga ganyan na isda. Pero ngayon, nakikita ko sa Facebook, sa mga isdang tabang, na may mga ganyan din na isda. Yun nga lang, matinik, parang bangus din siya. Ayan, gumagalaw pa yung mga isda talaga. At ayan na nga guys, patapos na yung panghuli natin ng isda. So, thanks for watching. See you on my next video.